Isang mapagpalang araw po sa lahat. Good morning po. Kung dito sa Middle East at sa Pilipinas ay tanghali na siguro ngayon. Okay. At isang mapagpalang araw sa lahat po sa buong mundo. Ang babasahin ko ngayon ay Genesis 3. Genesis chapter 3 ang babasahin ko. Ang title ay Nagkasala ang tao. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsan tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman, ipinakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan, hindi kayo mamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkaroon kayo ng pagkaunawa, kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon ka sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni at ginawang palakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan si Yahweh. Kaya nagtago sila sa kahuyan. Datapwat, ninatawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki. Sino may sabi sa inyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit kumain ka man ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po nininglang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, tugon naman niya. Tapos sabi, at sinabi ni Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa may parusang dapat na tangi ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babaeng laging mag-aaway, binhi niya laging maglalaban. Ito ang durog ng ulo mong iyan. At ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa babae na may ito ang saysay. Sa pagbubuntis mo ay mahihirapan, lalo kung sumapit ang iyong pagluluwal, ang lalaking ito na asawang hirang, susunduin mong lagi habang nabubuhay. Susundin mong lagi habang nabubuhay. Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat nakinig ka sa asawang hirang ng iyong kainin yaong bungang bawal, sa nangyayaring ito ang lupang tanimay aking susumpain magpakailanman. Ang lupang ito para pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Mga damot tinik ang iyong anihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin, upang pag-anihan ang iyong bukirin. Magpapakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok doon ka nangagaling, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Iba ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa ay binigyan ni Yahweh ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Sinabi ni Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng buwang kahoy ng buhay at baka hindi na siya mamamatay. Kaya't pinalaya sa halamanan ng Eden ang tao upang
kal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas ng siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng bantay na kirubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. Praise God po. Nabasa ko na po yung Genesis 3 na maganda kasi magbasa ng Biblia eh. Kasi siya, matutunan mo yung history, matutunan mo yung nangyari sa mga tao sinuuna at yung ng kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Praise God po. God bless po sa lahat. Bye-bye.